Si Max Muller, isang sumisikat na bituin sa larangan ng arkitektura sa Germany. Dala ang kanyang mga makabagong drone at satellite equipment na nagkakahalaga ng mahigit 500 milyong piso. Dumating siya sa malawak na Paway Sand Dunes sa Ilocos Norte, Pilipinas. Sa harap niya, na armado ng perpektong teknolohiya, ay isang lumang mapa na iginuhit lamang gamit ang isang 10 pisong bolpen. Ano nga ba ang nagpaluhod sa mayabang na arkitektong Aleman na ito? Ang kuwentong inyong maririnig ngayon ay talaan ng sandaling iyon, kung saan ang pinakabagong teknolohiya ay naging inutil sa harap ng karunungan ng isang Pilipino. Ako si Max Muller. Nagdidisenyo akong mga gusali sa Berlin, Germany, sa edad na 20. Isa na akong kinikilalang pangalan sa mundo ng arkitektura sa Europa. Lahat ng mga gusaling idinisenyo ko ay isinilang mula sa pinakabagong teknolohiya at perpektong kalkulasyon. Ang Berlin City Hall, na natapos noong nakaraang taon, ay isang halimbawa. Ito ay isang revolusyonaryong obra na ginawa gamit ang Artificial Intelligence Design Programs at three-dimensional hologram technology. Tinawag ito ng German Architects Association na isang bagong pananaw sa arkitektura ng ika-21 siglo. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa Paoy San Dunes sa Pilipinas ay para ipagpatuloy ang paghahangad sa perpeksyong iyon. Nais kong makakuha ng inspirasyon mula sa malawak at tila walang katapusang tanawing ito para idisenyo ang susunod na henerasyon ng arkitektura, isang gusaling magiging landmark ng isang lungsod sa hinaharap. Kaya naman, inihanda ko ang pinakamamahaling kagamitan mula sa Germany. Ang GPS drone ko pa lang ay nagkakahalaga na ng mahigit 3 milyong piso. Ito ang pinakabagong modelo na binuo ng Technical University of Munich. Konektado ito sa satellite sa real-time at may kakayahang magsagawa ng pagsusukat na may katumpakang hanggang sa milimetro. Ang LiDAR sensor na nakakabit sa drone ay kayang iscan ang three-dimensional terrain sa totoong oras. Ang high-resolution camera nito ay nakakakuha ng mga detalyadong pagbabago sa lupa na hindi makikita ng mata. Kasama pa ang weather observation equipment at terrain analysis programs, ang kabuuang puhunan ko ay umabot sa mahigit 600 milyong piso. Gabi bago ako umalis ng Germany, muli kong sinuri ang lahat ng plano sa screen ng aking computer. Nakikita ang detalyadong satellite map ng Paoy. Ang mga lugar na aking susuriin ay minarkahan ng mga pulang tuldok. Habang nakasakay sa eroplano patungong Pilipinas mula sa Berlin, puno ako ng kumpiyansa. Naisip ko, ang proyektong ito ang magiging pinakadakilang obra maestra sa aking karera. Pagdating ko sa Lawag International Airport, umarkila ako ng sasakyan. Isinakay ko ang lahat ng kagamitan sa isang modernong 4x4 SUV. Sa loob ng halos 1 oras na biyahe mula sa airport papuntang Paoy, nakaupo ako sa passenger seat. Muling sinusuri ang plano sa aking tablet. Perpekto, mula sa taya ng panahon, sa ruta ng drone, hanggang sa direksyon at lakas ng hangin, at maging ang anggulo ng araw lahat ng variable ay nakalkula na. Ginamit ko ang datos mula sa German Weather Service at satellite data mula sa NASA. Pagdating ko sa Pao ay, namangha ako, isang walang katapusang tanawin ng ginintuang buhangin. Bumilis ang tibok ng puso ko sa nakikitang perpektong hubog ng mga burol ng buhangin. Dito, sa perpektong tanawing ito, makukumpleto ang aking pilosopiya sa arkitektura. Nag-check-in ako sa isang hotel sa Paway at inayos ang aking mga gamit. Sinimulan kong suriin isa-isa ang mga kagamitan. Ang baterya ng drone ay fully charged at perpekto ang signal ng GPS. Ang satellite communication equipment ay konektado rin sa aming headquarters sa Germany sa real time. Pinanood ng mga staff ng hotel ang aking mga kagamitan na may pagkamangha. Ipinagmamalaki ko itong ipinaliwanag sa kanila. Gamit lang ang drone na ito, sabi ko, kaya kong gumawa ng isang detalyadong mapa ng buong Pao ay San Dunes. Kinausap ko ang aking local guide si June. Tiniyak ko na walang maitatagong anyong lupa o anumang kakaibang katangian ang makakalampas sa amin. Tumango si June, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sir, sabi niya, pabago-bago po ang Paoy. Bigla na lang nagbabago ang panahon, ngunit tiwala ako sa aking sarili. Naniniwala akong gagana ng perpekto ang aking mga kagamitan sa anumang kondisyon. Kinabukasan, maaga kaming umalis. Isinakay namin ang lahat ng kagamitan sa A4x4
at pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng sand dunes. Ang target kong lokasyon ay isang liblib na lugar na bihirang puntahan ng mga turista. Naisip kong doon ko makukuha ang pinakadalisay na anyo ng terrain data. Sinabi ni June, "Sir, kahit mga taga rito, bihira pong pumunta sa lugar na yan. Madaling maligaw." Ngumiti lang ako at itinuro ang GPS. Gamit ang aparatong ito, imposibleng maligaw. Tiniyak ko sa kanya. Pagdating namin sa destinasyon, agad kong inihanda ang drone. Itinakda ko ang flight path gamit ang pinakabagong software at inayos ang anggulo ng kamera ng perpekto habang tinitingnan ko ang screen ng tablet na puno ako ng pagmamalaki. Lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ipinagyabang ko sa mga kasama ko. Ang drone na ito ay gawa ng pinakamahusay na teknolohiya ng Germany. Sa buong mundo, walang makakagawa ng ganito katumpak na pagsusukat. Sa sandaling lumipad ang drone, napuno ako ng lubos na kumpiyansa. Naisip ko, gamit ang perpektong teknolohiyang ito, malalaman ko ang lahat ng lihim ng paoy. Ang gusaling ididisenyo ko ay tiyak na magiging isang obra maestra na hahangaan ng buong mundo. Iyon ang akala ko. Pinapanood ko ang video na ipinapadala ng drone habang tumataas ito. Malinaw ang imahe at tumpak ang GPS coordinates. Tumango ako ng may kasiyahan at ipinadala ang drone sa mas malalim na bahagi. Perpekto ang itinakda kong flight path, isang pattern na linear na unti-unting lumalawak upang maskan ang bawat sulok ng lugar. Ito ang pinakamainam na ruta na napatunayan sa loob ng 3 buwang simulation sa Germany. Nakakamangha ang datos na ipinapadala ng drone. Bawat butil ng buhangin ay malinaw na nakikita. Perpekto rin ang 3-dimensional terrain information na nakuha ng LiDAR sensor. Sa ganitong kalidad, makakagawa ako ng design blueprint na may katumpakang hanggang sa milimetro, ngunit biglang nagbago ang kalangitan. Dali-daling lumapit sa akin si June, seryoso ang kanyang mukha. "Sir, biglang nagbago ang panahon," babala niya. "Kailangan niyo nang ibalik ang drone." Hindi predictable ang paoy, ngunit tumawa lang ako at iwinagayway ang aking kamay. Ipinagmalaki ko na kayang tiisin ng drone ko ang hangin na may bilis na hanggang 60 kilometro bawat oras. Ipinaliwanag ko na ito ay military-grade equipment na nakapasa sa lahat ng uri ng masamang panahon sa Germany. Walang epekto ang ganitong kahinang hangin, tiniyak ko. Umiling si June. "Iba po ang panahon dito sa Paoy," sabi niya. Dahil sa katangian ng lugar, bigla raw maaaring lumakas ang hangin, ngunit ayaw kong makinig. Nagtitiwala ako sa aking makabagong kagamitan. At bigla na lang nangyari ang lahat. Naging kulay abo ang buong kalangitan at isang makapal na ulap ng buhangin ang bumalot sa buong lugar. Para itong isang malaking alikabok na ganap na humarang sa aming paningin. Isang sandstorm o brownout kung tawagin ng mga lokal. Sa screen ng tablet, nagsimulang mag-flicker ang signal ng video mula sa drone. Ang dating malinaw na imahe ay unti-unting lumabo at paminsan-minsan ay napuputol. Naging unstable din ang GPS coordinates. Ang mga numero ay patuloy na nagbabago, kaya hindi na matukoy ang eksaktong lokasyon. Nagsimula akong mataranta, ngunit hindi pa rin nawawala ang aking kumpiyansa. Naisip ko, imposible namang sumuko ang ganitong high-tech na kagamitan sa isang maliit na pagbabago ng panahon. Naniniwala akong idinisenyo ito ng mga inhinyero sa Germany para sa lahat ng posibleng sitwasyon. Ngunit iba ang katotohanan. Habang lumalala ang sandstorm, ganap na naputol ang komunikasyon sa drone, no signal na lang ang mensaheng nakasulat sa screen. Kahit anong ayos ko sa antena, wala pa ring nangyari. Desperado kong tinawag ang drone. Nagpadala ako ng emergency return signal at sinubukang kontrolin ito ng mano-mano. Ginamit ko ang lahat ng emergency procedures na natutunan ko sa Germany. Ngunit walang tugon. Ang 600 milyong pisong drone ay basta na lang nawala. Ganoon din ang nangyari sa satellite communication equipment. Ang dating perpektong koneksyon sa aming headquarters sa Germany ay naputol. Isa-isa ring nagsimulang mag-malfunction ang mga weather observation equipment. Ang mas malaking problema, kami mismo ay naligaw na. Dahil sa sandstorm, wala kaming makita sa harapan.
Hindi namin makita kahit ang 3 metro sa unahan. Nawalan ng signal ang satellite phone at walang serbisyo ang mga cellphone. Si June, sanay sa sitwasyon, ay nanatiling kalmado, ngunit ako ay nasa bingit na ng panik. Lahat ng teknolohiyang pinagkakatiwalaan ko ay naging walang silbi sa isang iglap. Ang perpektong plano na inihanda ko sa loob ng daan-daang oras ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Lumipas ang oras, ngunit hindi bumuti ang sitwasyon. Sa halip, lalo itong lumala, lumakas pa ang hangin, at mas kumapal ang alikabok. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng tunay na takot. Ilang oras kaming nagpalakad-lakad, ngunit mas lumala lang ang sitwasyon. Nagsimula na akong mawalan ng pag-asa. Naisip kong baka dito na ako mamatay. Naalala ko ang mukha ng aking pamilya sa Germany. Patuloy akong pinapakalma ni June, pero nawawala na ako sa sarili. Doon ko napagtanto na ang ipinagmamalaki kong teknolohiya ay walang kwenta sa harap ng kalikasan. Ang perpekto kong plano ay durog na. Ang mga makabagong kagamitan ay naging mga walang silbing piraso ng bakal. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang limitasyon ng teknolohiya at napagtanto ko kung gaano ako naging mayabang at hangal. Noon, sa di kalayuan, may narinig kaming mahinang ugong ng makina, parang tunog ng isang sasakyan. Desperado kaming tumakbo patungo sa direksyon ng tunog. Nagkaroon kami ng pag-asang mabuhay. Mula sa makapal na alikabok, lumitaw ang isang luma at kalawanging owner-type jeep. Nang makita ko ang jeep na iyon, na may mga yupi at gasgas, gumaan ang aking pakiramdam. Buhay kami. May bumaba mula sa jeep. Isang lalaking asyano, nasa mga 60 anyos. Karaniwan ang kanyang taas, ngunit malapad ang balikat at mukhang matipuno isang pangangatawang hinubog ng mahabang karanasan sa labas. Suot niya ay isang lumang damit pantrabaho kupasing pantalon at simpleng t-shirt. Ang kanyang mukha ay kulay tanso dahil sa sikat ng araw na may malalalim na kulubot. Isang lumang canvas bag lang ang dala niya. Kabaligtaran ko siya. Ako ay nakasuot ng pinakabagong hiking gear at high-tech boots, armado ng kung anu-anong electronic devices. Ngunit ang matandang ito, napakasimple ng kanyang ayos. Kinausap niya kami sa Ingles na may punto. Medyo kakaiba ang kanyang pagbigkas, ngunit naiintindihan naman. Naliligaw ba kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado at palakaibigan. Tumango ako dahil sa ginhawa, ngunit kasabay nito, may pagdududa rin. Matutulungan kaya kami ng ganitong matanda? Nag-alinlangan akong kaya niyang mahanap ang daan sa malawak na disyertong ito. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Mang Lito. 30 taon na raw siyang nagtatrabaho dito. Idinagdag niyang galing siya sa Maynila. Nagulat ako nang marinig iyon. Isang Pilipino na nagtatrabaho sa ganitong lugar sa loob ng 30 taon. Kakaiba, dahil sa pagkasabik, ipinaliwanag ko ang aming sitwasyon. Sinabi kong nawala ang drone ko at hindi gumagana ang lahat ng aking kagamitan. Inamin kong lubusan kaming naligaw. Tahimik na nakinig si Mang Lito sa aking kwento, paminsan-minsan ay tumatango na parang naiintindihan niya. Pagkatapos, may kinuha siya mula sa kanyang bag. Nagulat ako. Isang lumang mapa na iginuhit ng kamay. Ang papel ay naninilaw na at may mga dumi. Punit-punit na ang mga gilid. Puno ito ng mga linyang iginuhit ng ballpen at mga sulat kamay na tala sa Filipino. Sa isip ko, napangiti ako. Sa panahon ngayon, may gumagamit pa pala ng ganoong klaseng bagay. Ang tablet ko ay may pinakabagong satellite map na real-time kung mag-update. Ngunit ang matandang ito, isang pirasong lumang papel lang ang hawak. Ibinuka ni Mang Lito ang mapa at itinuro ang aming kasalukuyang lokasyon. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Umiling ako. Paanong magiging tumpak ang ganyang lumang mapa kung kahit ang GPS ay hindi gumagana? Pagkatapos, kumuha ulit siya ng isang bagay mula sa kanyang bag, isang kompas, isang napakamurang plastic na kompas. Malamang, isa ito sa mga nabibili sa school supply store sa halagang 50 pesos. Hindi ko napigilang mapatawa. Ang digital compass ko ay nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyong piso.
Isang high-tech na aparato na automatikong nagwawasto para sa magnetic north at true north at isinasaalang-alang pa ang temperatura at presyon ng hangin. At ang matandang ito, isang 50 pesos na kompas ang gamit. Napansin ni Mang Lito ang reaksyon ko at ngumiti. Walang bakas ng pagkainis. Sa halip, para siyang nakakaunawa at mahinahon siyang nagsalita. Maganda ang teknolohiya, pero may hangganan ito sa harap ng kalikasan. Nagalit ako sa sinabi niya, para kasing minamaliit niya ang aking mga kagamitan. Sinabi ko kay Mang Lito kung gaano katumpak at kahusay ang mga ito. Ipinagmalaki ko ang superioridad ng aking GPS system na konektado sa satellite na kayang magsuri hanggang sa milimetro. Ipinagdiinan ko kung paano isinasaalang-alang ng mga sensor ang lahat ng environmental variables para magbigay ng pinakamainam na resulta. Tahimik lang na nakikinig si Mang Lito. Hindi siya sumabat o tumutol. Tumango-tango lang siya. Lalo akong nainis sa kanyang reaksyon. Nagpatuloy ako, imposibleng makakuha ng tumpak na sukat gamit ang ganyang makalumang pamamaraan. Sa ika-21 siglo, napapanahon na yan. Hinawakan ni Jun ang braso ko para pakalmahin ako, pero hindi ako tumigil. Nasaktan ang aking pride. Hindi ko matatanggap na maliitin ng ganoon ang pinakamahusay na teknolohiya ng Germany. Hinitay ni Mang Lito na matapos ako. Pagkatapos ay tumango siya at sinabing, "Sige, hanapin muna natin ang nawawala mong drone. Tingnan natin kung tama ang teknolohiya mo." Hindi ako makapaniwala. Hahanapin niya ang drone sa ganito kalawak na lugar? Gamit ang ganoong klaseng pamamaraan? Ang drone na hindi mahanap ng GPS? Hahanapin niya gamit ang isang lumang mapa at kompas? Imposible. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Tuloy pa rin ang sandstorm at lahat ng aking kagamitan ay hindi gumagana. Si Mang Lito ang tanging pag-asa ko. Tiningnan ni Mang Lito ang kanyang kompas upang matukoy ang direksyon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga pattern ng hangin na nakamarka sa kanyang mapa at tumango. "Doon tayo," sabi niya, sa boses na puno ng kumpiyansa. Sumunod ako, nag-aalinlangan. Mahahanap kaya ng matandang ito ang aking high-tech na drone? Sa isip ko, imposible. Pero wala akong ibang magawa. Habang sinusundan namin si Mang Lito, namangha ako. Akala ko ay lubusan na kaming naligaw, ngunit si Mang Lito ay naglalakad ng may katiyakan. Kahit na halos wala kaming makita dahil sa sandstorm, hindi siya nag-atubili. Paminsan-minsan, humihinto si Mang Lito para tingnan ang kanyang kompas. Pinagmamasdan din niya ng mabuti ang mga alon ng buhangin sa lupa. Hinahawakan niya ito at inaamoy. Para siyang nagbabasa ng libro, binibigyang kahulugan ang kalikasan. Habang pinapanood ko siya, lalo akong humanga. Ang mga maliliit na pagkakaiba na hindi matukoy ng aking mga sensor ay nalalaman ni Mang Lito gamit ang kanyang mga pandama. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan lang ng pagtingin sa hugis at tekstura ng buhangin, malalaman niya ang direksyon ng hangin. Mga kalahating oras kaming naglakad nang biglang huminto si Mang Lito. Itinuro niya ang lupa. Nanlaki ang mga mata ko. Nandoon nga ang drone ko. Hindi ako makapaniwala. Sa malawak na Paoy Sandunes, natagpuan niya ang eksaktong lokasyon ng drone at ginawa niya iyon ng walang GPS o anumang electronic device, gamit lang ang isang lumang kompas at mapa. Ang drone ay bahagyang nakabaon sa buhangin. Ilang propeller ang nabali at may lamat ang lens ng kamera. May mga gasgas sa katawan nito, ngunit mukhang hindi naman ito tuluyang nasira. Binuhat ko ang drone at muling tiningnan si Mang Lito. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang matandang ito, na minamaliit ko kanina, ay nagawa ang isang bagay na akala ko'y imposible, gamit ang mga paraang itinuring kong primitibo. Sinuri ni Mang Lito ang drone. Inikot-ikot niya ito para tingnan ang kondisyon. Natigilan ako. Ang drone na ito ay binuo ng pinakamahuhusay na inhinyero sa Germany sa loob ng 10 taon. Ipinagmamalaki nilang perpekto itong gumagana sa anumang kondisyon. At ang matandang ito, sa isang tingin lang, natukoy ang problema. Kinuha ni Mang Lito ang isang maliit na toolkit mula sa kanyang bag. Ilang lumang screwdriver at ilang piraso ng wire lang ang laman. Hindi maihahambing sa aking precision repair tools. Ngunit ang galing ng mga kamay ni Mang Lito ay kahanga-hanga.
Mabilis niyang binuksan ang takip ng drone at sinuri ang internal circuits. Para siyang isang eksperto na nag-aayos ng drone sa loob ng maraming dekada. Hindi siya nataranta sa komplikadong circuit board. Sa halip, itinuro niya ng eksakto kung aling bahagi ang may problema. Nag-aral din ako ng engineering, pero hindi ko gaanong alam ang tungkol sa ganito kakomplikadong electronic circuits. Ipinaliwanag ni Mang Lito. Ang altitude sensor daw ng drone ay nagmalfunction dahil sa pinong alikabok ng PAW-ay. Ang mga maliliit na butil ng buhangin ay nakapasok sa mga siwang at nagdulot ng kalituhan sa sensor. Idinisenyo lang ito ng mga gumawa para sa kondisyon sa Europa at North America, dagdag niya. Hindi nila isinaalang-alang ang mataas na temperatura at pinong buhangin ng isang tropikal na lugar tulad nito. Tama siya. Noong binili ko ang drone sa Germany, tinanong ko ang nagbenta. Tiniyak niya sa aking perpekto itong gagana kahit saan sa mundo. Inayos ni Mang Lito ang ilang mga wire. Pagkatapos ay inadjust niya ang isang maliit na resistor. Isang napakasimpleng gawain, ngunit para sa akin parang mahika. Pagkatapos niyang magtrabaho, binuksan ni Mang Lito ang power ng drone. Nakakagulat. Muling gumana ito. Siraman ang mga propeller, normal na gumagana ang electronic system. Natulala ako. Ang problemang hindi alam ng mga pinakamahusay na eksperto sa Germany ay naayos ng matandang ito sa loob lang ng ilang minuto, gamit ang ilang simpleng gamit. Nang tingnan ko ang laman ng kanyang bag, lalo akong namangha. Puno ito ng iba't ibang maliliit na pyesa, mula sa resistors, capacitors, hanggang sa IC chips. Tinanong ko kung saan niya nakuha ang mga iyon. Ngumiti siya at sumagot. Sa loob ng 30 taon kong pagtatrabaho dito, nasanay na akong mag-ayos ng mga sirang kagamitan. Natural lang na naipon ko ang mga ito. Idinagdag pa niya, kaming mga inhinyerong Pilipino, laging handa. Laging may baon na reserbang piyesa. Para sa anumang sitwasyon, maaayos namin ang gamit para makapagpatuloy sa trabaho. Ngumiti si Mang Lito at sinabi, ang teknolohiya ay nagiging kumpleto lamang kapag naiintindihan nito ang kapaligiran. Kahit gaano kaganda ang isang kagamitan, wala itong silbi kung hindi mo alam ang kondisyon ng lugar. Doon ko lang napagtanto. Ang ipinagmamalaki kong teknolohiya ay hindi pala perpekto. At nalaman ko kung gaano kahalaga ang karanasan at karunungan ng matandang ito. Iniabot sa akin ni Mang Lito ang inayos na drone. Pero sa susunod, maging mas maingat ka. Nagpasalamat ako. Pero kasabay nito, gusto kong malaman kung sino talaga siya. Paano siya nagkaroon ng ganitong pambihirang kaalaman? Tinanong ko si Mang Lito. Gusto kong malaman kung sino talaga siya. Tumingin muna si Mang Lito sa kalangitan bago nagsalita. Noong 1980s daw, isa siyang inhinyero para sa Department of Public Works and Highways, DPWH, ng Pilipinas. Itinalaga siya sa isang malaking proyektong pang-imprastruktura sa Hilagang Luzon. Noong panahong iyon, sabi niya, noong 1988 daw siya unang napadpad sa Ilocos, 32 taong gulang pa lang ako noon. Ikinuwento niya ang sitwasyon nila. Ang Pilipinas ay isang developing country pa lang at walang sapat na pondo para bumili ng mga high-tech na kagamitan. Habang ang mga dayuhang kumpanya ay gumagamit ng mga kagamitang nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, sila ay may mga basic surveying tools lang. Hindi ko maisip kung paano nila nagawa ang isang tumpak na pagsusuri sa ganito kalawak na lugar gamit ang mga primitibong kagamitan. Ngumiti si Mang Lito nang may bahid ng pait. Napakabigat noong una. Aniya, compass, transit, at tape measure lang ang gamit nila sa pagsusukat. Habang ang mga dayuhang team ay gumagamit ng helicopter at satellite, sila ay naglalakad at manumanong kumukuha ng sukat. Ilang beses daw silang naligaw at muntik ng mamatay. Isang kasamahan niya ang na-rescue pagkatapos ng 3 araw. Doon daw siya nangako sa sarili. Gagawa siya ng isang perpektong mapa para hindi na kailanman maligaw, ngunit hindi sila sumuko. Araw-araw nilang nilalakad ang Paoy para kabisaduhin ang lugar. Umaalis sila ng alas 5 ng umaga at umuuwi ng alas 10 ng gabi. Isinaulo niya ang direksyon ng hangin, ang pattern ng buhangin, ang pagbabago ng panahon sa bawat season at maging ang daloy ng tubig sa ilalim ng lupa.
Ang lumang mapang nakita ko ay resulta ng lahat ng iyon. Isang obra maestra na binuo sa loob ng 30 taon ng libu-libong pagsusukat at pagmamasid. Ang mapang iyon ay naglalaman ng mga buhay na karanasang hindi kayang makuha ng anumang makabagong teknolohiya. Noong una raw, pinapamadali sila ng kanilang opisina sa Maynila. Ang trabahong natatapos ng mga dayuhan sa loob ng ilang buwan ay inaabot sila ng ilang taon. Ngunit natutunan niyang ang pagmamadali ay nagdudulot ng pagkakamali. Para makakuha ng tumpak na datos, kailangan ng panahon. Nakipagkaibigan sila sa mga katutubo at natutunan ang kanilang tradisyonal na kaalaman. Nakuha nila ang karunungan ng mga taong daan-daang taon nang naninirahan doon. Ang resulta, ang topographic map na ginawa ni Mang Lito ay naging pinakamahusay noong panahong iyon, mas tumpak pa kaysa sa mga ginawa ng mga dayuhang kumpanya gamit ang kanilang high-tech na kagamitan. Ang error rate ay mas mababa pa sa 0.1%. Humanga ako. Ang tiyaga at galing ng mga inhinyerong Pilipino noon ay pambihira. Ang kakulangan sa kagamitan ay pinunan nila ng sipag at dedikasyon. Ngumiti si Mang Lito. Ganoon kaming mga Pilipino noon, sabi niya, dahil walang-wala kami, mas lalo kaming nagsisikap. Iyon ang tunay na diskarte at teknolohiyang Pilipino. Idinagdag pa niya, ang teknolohiya ay isang kasangkapan lamang. Ang pinakamahalaga ay ang puso ng taong gumagamit nito. Ang hindi pagsuko at ang determinasyong tapusin ang nasimulan, iyan ang tunay na teknolohiya. Kahit gaano kaganda ang gamit mo, sabi niya, kung hindi mo nauunawaan ang kalikasan, wala itong silbi. Ang kalikasan ay mas komplikado at hindi predictable kaysa sa teknolohiya, kaya dapat matuto tayo sa kalikasan nang may pagpapakumbaba. Sumang-ayon ako ng malalim. Napagtanto kong masyado akong umasa sa teknolohiya. Ang tunay na mahalaga ay hindi ang teknolohiya, kundi ang puso ng taong humahawak nito. Pagkatapos niyang magkuwento, may kinuha siyang isa pang mapa mula sa kanyang bag. Hindi ito gaanong luma tulad ng una, ngunit iginuhit pa rin ng kamay. Mas maganda ang papel at may kulay ang mga guhit. Ginawa ko ito para sa mga mas batang inhinyero, sabi niya, para makapagtrabaho sila ng ligtas. Ipinagmalaki niyang in-update niya ito ng mga pinakabagong impormasyon para mas maging tumpak. Nang tingnan ko ang mapa, lalo akong namangha. Nakalagay doon ang mga detalyadong impormasyon na hindi ko natuklasan gamit ang aking drone. Ang mga mapanganib na lugar ay minarkahan ng pula, at ang mga ligtas na daanan ay asul. Nakalagay din ang mga lugar na maaaring silungan sa oras ng emergency at maging ang mga pattern ng panahon sa bawat season. Ito ay mga impormasyong hindi makukuha sa anumang satellite map. Sinabi ni Mang Lito na inabot siya ng 5 taon para gawin ang mapang ito, muling sinusuri ang buong paoy. Ang pinakakahanga-hanga ay ang mapa ng distribusyon ng tubig sa ilalim ng lupa, impormasyong maaaring magligtas ng buhay. Nandito na ang 30 taon ng aking karanasan, sabi niya. Hindi lang ito impormasyon, ito ay buhay na karunungan. At iniabot niya sa akin ang mapa. Nagulat ako at tumanggi. Paano ko tatanggapin ang isang bagay na napakahalaga? Ngunit ngumiti si Mang Lito. Ang kaalaman ay dapat ibinabahagi. Kung sarilinin mo lang, mawawala rin ito. Naantig ako sa kanyang sinabi. Ibinibigay niya sa akin ang bunga ng kanyang buong buhay na trabaho nang walang anumang kapalit. Ang tunay na halaga ng teknolohiya, sabi niya, ay ang pagtulong sa kapwa. Kahit gaano kagaling ang isang teknolohiya, kung hindi ito nakakatulong sa tao, wala itong saysay. Doon ko napagtanto na ang perpeksyong hinahanap ko ay isang ilusyon lamang. Ang tunay na perpeksyon ay hindi nagmumula sa teknolohiya, kundi sa puso ng tao. Kinuha ko ang mapa ni Mang Lito at sinuri ito. Sa isang sulok, may nakasulat na maliliit na letra. Huwag mong kalabanin ang kalikasan, makisama ka rito. Tumagos iyon sa aking puso. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya ito inilathala bilang isang libro, ngunit umiling siya. Hindi ako marunong magsulat, sabi niya nang may pagpapakumbaba. Ito ay mga karanasang natutunan ko sa gawa, hindi sa salita. Lalo akong humanga sa kanyang kababaang loob. Ang tunay na teknolohiya ay hindi para ipagyabang, sabi niya. Ang tahimik na paggawa sa iyong tungkulin,
Iyan ang tunay na inhinyero. Ganyan kaming mga Pilipino. Hindi nagyayabang, tahimik lang na nagtatrabaho. Sa huli, pinayuhan niya ako. Sa susunod na babalik ka rito, laging magdala ng pusong mapagkumbaba. At tandaan mo, ang teknolohiya ay kasangkapan lamang upang maunawaan ang kalikasan. Yumuko ako at nagbigay galang. Isang napakahalagang aral ang natutunan ko. Iyon ang sandali ng pinakamalaking pagbabago sa aking buhay. Sa tulong ni Mang Lito, nakabalik kami ng ligtas sa aming base camp. Nang gabing iyon, paulit-ulit kong tiningnan ang mapang ibinigay niya. Sa bawat guhit, naroon ang kanyang pawis at karanasan. Dahil sa mapang iyon, nakakuha ako ng isang ganap na bagong inspirasyon. Kinabukasan, hinanap ko si Mang Lito para magpasalamat, ngunit nakaalis na siya. Ayon sa may-ari ng hotel, maaga siyang umalis patungo sa isa na namang lugar para sa pagsusuri. Sa mga sumunod na araw, sinuri ko ang paoy sa ibang paraan. Ginamit ko ang aking mga kagamitan bilang suporta lamang. Iba pala ang pakiramdam kapag hindi ka umaasa sa makina. Nakita ko ang mga bagay na hindi ko nakita noon, ang mga pattern ng buhangin na nililikha ng hangin, ang pagbabago ng tanawin depende sa anggulo ng araw. Nagsimula akong mag-drawing sa aking sketchbook, tulad ni Mang Lito. Nang bumalik ako sa Germany, ibang tao na ako. Sa aking maleta, naroon pa rin ang mga high-tech na kagamitan, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mapa ni Mang Lito at ang aking mga sketch. Ang ilang pirasong papel na iyon ay mas mahalaga kaysa sa 600 milyong pisong kagamitan. Pagdating sa Berlin, agad akong nagsimula sa isang bagong proyekto. Sa halip na buksan ang computer, kumuha ako ng lapis at papel. Hinanap ko ang anyo ng gusali sa pamamagitan ng pagguhit tulad ng ginawa ni Mang Lito at isang himala ang nangyari. Ang mga bagay na hindi ko makita sa computer ay lumitaw sa aking mga guhit. Ang daloy ng espasyo, ang natural na mga kurba lahat ay lumabas. Pagkatapos ng ilang linggo, nakadisenyo ako ng isang ganap na bagong gusali, isang obra na perpektong pinagsasama ang teknolohiya at karunungan ng tao. Pinangalanan ko itong pamana. Ito ay para alalahanin ang mahalagang pamanang iniwan sa akin ni Mang Lito. Naging mainit ang pagtanggap ng mundo ng arkitektura. Pinuri ito bilang isang revolusyonaryong obra. Nanalo ito ng mga pinakaprestihiyosong parangal sa Europa. Ngunit para sa akin, ang pinakamahalaga ay naibahagi ko ang aral ni Mang Lito sa maraming tao. Isang taon matapos makumpleto ang pamana, isa na akong tanyag na arkitekto sa buong mundo. Ngunit habang mas nagiging matagumpay ako, mas lalo akong nagiging mapagkumbaba. Hindi ko kailanman kinalimutan kung sino ang tunay na may-ari ng lahat ng tagumpay na ito, si Mang Lito, ang Pilipinong inhinyero na nakilala ko sa Paoy. Isang araw, inimbitahan ako ng BBC para sa isang interview. Tinanong ng reporter, "Saan nagmula ang iyong revolusyonaryong pilosopiya sa arkitektura?" Walang pag-aalinlangan kong sinagot, "Ang aking arkitektura ay hindi produkto ng makabagong teknolohiya. Ito ay isinilang mula sa dakilang karunungan ng isang Pilipinong inhinyero na sa loob ng 30 taon ay tahimik na naglakad at nagtrabaho sa Paoy San Dunes." Ikinuwento ko ang lahat kung gaano ako naging mayabang at kung gaano kadakila si Mang Lito. Nang ikuwento ko ang tungkol sa kanyang lumang mapa, naging emosyonal ako. Ipinaliwanag ko kung paano binago ng isang pirasong papel na iyon ang aking buhay. Sumabog ang balita sa buong mundo. Maraming tao ang naantig sa kuwento ni Mang Lito sa Pilipinas. Pinaghahanap siya ng media. Nagtrending sa social media ang hashtag na number made in the Philippines at number Pinoy engineer. Pagkalipas ng ilang buwan, inimbitahan ako ng isang TV station sa Pilipinas para gumawa ng isang dokumentaryo kung saan babalikan namin si Mang Lito. Pagkalipas ng isang taon, muli kong tinahak ang Paoy at doon nakita ko siyang muli. Sakay pa rin ng kanyang lumang jeep, tahimik na ginagawa ang kanyang trabaho. Ngumiti siya nang makita ako. Narinig daw niya ang tungkol sa aking tagumpay, ngunit hindi siya interesado sa kasikatan. Ganoon pa rin siya mapagkumbaba. Sa harap ng kamera, mahinahon siyang nagsalita. Sila ang mga kinatawan ng hindi mabilang na mga Pilipinong tahimik
na nagtatrabaho ng buong puso. Pagkatapos ng dokumentaryo, binigyan ng gobyerno ng Pilipinas si Mang Lito ng isang pambansang parangal, ngunit magalang niya itong tinanggihan. Nananatili pa rin siya sa PAOY, gumagawa pa rin ng mas tumpak na mapa para sa mga susunod na henerasyon. Hanggang ngayon, sa tuwing magsisimula ako ng bagong proyekto, inilalabas ko ang mapa ni Mang Lito. Ang lumang papel na iyon ang aking pinakamahalagang kompas. Natutunan kong ang pinakadakilang teknolohiya ay ang puso ng tao, at ang taong pinakamahusay na nagpakita nito ay si Mang Lito. Sa sandaling ito, sa iba't ibang panig ng mundo, tiyak na may mga Pilipinong tahimik na ginagawa ang kanilang trabaho ng buong husay. Dahil sa kanila, kinikilala ang galing ng Pilipino sa buong mundo. Iyan ang tunay na kahulugan ng Made in the Philippines. Hinding-hindi ko malilimutan ang mga aral ni Mang Lito at sa pamamagitan ng aking arkitektura, ipagpapatuloy kong ibahagi ang mga ito. Iyan ang paraan ko ng pagbabayad sa utang na loob na aking natanggap at iyan ang pagpapakita kung ano ang isang tunay na inhinyero.